Grabe. Madaling 6 a.m. pa lang pero parang naglalaban na talaga ako. Kanina pa ako laban. Aga mo naman kumilos. Ano ba yan? Te, ano oras na? 6 a.m. na tanghali na talaga. Alas 6 pa lang, ang dami mo nang nagawa. Ganito ba talaga dito? Oo, ganito talaga sa probinsya. Ganito talaga ang mga kilusan dito. Kailangan magbilis, Sige, mag-almusal muna maayos. Alam mo na ba kung anong agenda natin for today's Ba't episode? ba aga natin gumising? Ano bang meron? Di ba napag-usapan na natin yan nung nag-swimming tayo? Meron pang shoot na ganito. Ano bang ano to? Ito ba yung show na walang title pero maraming talak? Ito ang Entitled Podcast! Ay, may audience na. Grabe, may mga nagising ng tao. Pero alam mo, grabe talaga dito, no, Naomi, dito sa probinsya, no? Parang ang lamig. Oo. Alam mo, as someone na nagbabakasyon sa probinsya, na-enjoy ko dito kahit nagbabakasyon lang ako. Actually. Pero, sino bang ano natin today? Bakit dalawa lang tayo dito? Hindi, tanungin muna kita bago natin i-enter yung guest. Ikaw ba gusto mo na bang umuwi? Or parang gusto mo na lang magstay dito sa probinsya? Sa akin, as much as gusto kong bumalik sa Manila, iba kasi dito eh. Alam mo yung hangin, wala kang isipin problema, walang pollution. Unlike pag nandun ka, syempre lahat stress. Ayan, isipin mo yung responsibilities na kailangan mong gawin. Pero alam mo yun, gusto ko lang din dito magbakasyon. Tsaka alam mo, eto ha, napansin ko nung ilang araw na tayo nandito sa probinsya, sobrang ganda ng scenery. Like, alam mo yung pa-sunrise, Grabe. sunset. Paborito ko dito kasi maaliwalas talagang tignan eh. At saka comms ka ma. So, syempre, grabe yung pag-critic mo sa mga cinematography, Syempre. diba? Pero ako, ang napansin ko, nung naging comm student ako, Ano? yung sa mga Filipino series natin, pagka yung settings nila laging sa probinsya, ganun, pero hindi maiwasan yung negative na parang meron silang iniibang karakteristik ng isang character na galing probinsya, di ba? Actually, kasi lately, di ba, ako kilala mo ko, medyo mahilig ako sa mga Filipino films. So, napapansin ko na parang, laging may parang bad connotation or parang meron agad bad stereotypes nga eh. Na medyo, parang ang ganda siguro pag-usapan yun ngayon, Oo. no? Ang ganda niyan i-topic today, so why not yun na lang yung pag-usapan natin. No? Pero alam mo, ito na nga sasabihin ko na sa'yo eh. Jinx. What if magsama tayo ng isa pa nating kausap? Tama, hindi pwedeng dalawa lang Ang tayo. aga nagising yan, eh. Ay, totoo ba? Oo, tsaka, Ano ba siya? eto, probinsya lover yan. O sige, pakilala na natin siya. Entitled Tambay, Pasok! pasok! Ay, good morning! Hala, grabe pumapasok ka ng bahay, naka-shoes. Magandang umaga. Ay, hindi ganito dito sa Gusto probinsya. ko ganun. May magagawa? Wala. Pero pakilala muna natin, sino ba ang ating makakasama today? Yan. So, iyon nga, ako si Migs Malveda. Hello, Migs. Wow. Lumig. Hello, Migs. Ganda umaga, ganda Hello, umaga. ganda. Hindi yan tito, hindi yan tito. Ay, hindi ba dito yan? Mas mukhang lola. Ay, hindi. Mas mukha siyang lola. Pero, mas mukhang lola. Pero Migs, alam mo, meron kaming napag-usapan dito na about siya sa province life. Ikaw ba, saan ba ang probinsya mo? Ako, dalawa kasi probinsya ko, pero yung isa lang yung talagang nabibisita ko, which is Batangas. Pag umuwi ka ba doon, ano ba, may occasion or Mostly occasion, so like, may Pasko? Pasko, Ayan, Pasko. fiesta. Grabe. Pero pag tuwing umuwi ka doon, like, ilang days ka or in a year, ilang beses ka pumupunta ng probinsya, ng Batangas? Ang tansya ko pag in a year, I think 4-5 times a year. Ay, grabe. Ang dalas Ikaw ba, din. sa ba probinsya mo? Ako, parang boundary na kami ng Bicol, pero siya, sa Quezon. Tas Ilang beses ka umuwi din- pumupunta doon? Umuwi din kami doon pag fiesta, Pasko. Pero ngayon kasi sobrang dahil, kasi ang taas ng gas na eh. Sobra. Ang biyahe namin doon 8 hours. So, pag nandun ka talaga, ang layo mo sa problema, no? Ikaw, Willie. Probinsya ko is Nueva Ecija. Dalawa eh, Wala. Pampanga, Nueva Ecija. Mas malayo pala siya. Medyo, tapos eto, mahirap sa akin, twice a year lang ako nakapunta ng Pampanga, Nueva Ecija. Kasi, syempre, busy schedule and busy din sa Benil. Kasi, syempre, kumbaga, ang sarap din talaga maging estudyante ng Benil Antipolo, aminin nyo, hindi, di ba? Kasi, doon ako mostly nakafocus eh. So, Pero, hindi natatawa. Oo, totoo. May mga
speaking of that, ayun, ilagay natin na napag-usapan din namin kanina na magandang pag-usapan yung mga portrayal sa Filipino media about sa province life. Kumbaga yung stereotypes na nagkakaroon sa media. So gusto ko namin isama kasi alam kong, ayun nga, province lover ka din, tas alam kong mahilig ka din sa mga movie series, ganun. So why not pag-usapan na natin siya today. Pero bago ang lahat, alam ko meron tayong hinanda ditong almusal. Actually. Kasi mas maganda kumain habang nanonood Totoo. talaga. At Saan na ba yung ito, tinapay baka natin? may gusto mo ding uminom ng Ito. init pa yan. Baka lumamig na. Baka lumamig. Ano ba tong ano pa pagkain natin dito? Ano ba yan? Thank you. Ay, meron tayong kabayan. Meron tayong kabay. Wait, tanggalin ko yung mga, Nole de yung mga nilaban ko. Ito Familiar naman. ba kayo dito? Oo. Oo Kuha kayo, naman. kuha. Ito laging sa bakery. Ang Ito naman Ito laging ubos is... sa bakery. Oo. Diba? Ang sarap niya, bagong luto. Ano to? Pandikoko ba to? Parang pandikoko. Spanish. Spanish. Ito yung meron pang isa. Meron pang isang hindi pa nabubuksan. Ano pa yung nandiyan? Ito, ano na to. Grabe, ang dami naman nating almusal. Okay na yan, ilagay mo na lang dyan. Kuha na lang tayo lahat. Lagay natin sa bayo. Ayan, habang nag-ayos tayo, gusto ko may manood tayo ng mga clips na Ay, ito favorite mo to, Naomi. Ano ba to? Yung may Ito yung cheese, favorite ayan. mo. Yes. May queso. ayan, kuha lang kayo. Sige, mag-start tayo. Panoorin natin tong first clip. Galing to sa The Entitled na movie ni Alex Gonzaga. So, panoorin natin siya. Isa lang to sa mga hotel na pag-aari ng daddy mo. At nangangailangan na rin siya ng mga katulong para sa magmamanage ng mga hotels niya. Pero baka hindi mo kayanin. Kaya ko yun! This will be your office. Bakit to? At siya ang magiging assistant mo. Ito mga gusto ko makasama kasi ito yung para mga kauri ko. It is important to learn the proper way of shaking hands. Konting smile. Okay. Okay. Ay, parang isang Grabe. napakita. Ngayon ko lang narinig yung, ay sa'yo pala yun. Ngayon ko lang narinig yung The Entitled ni Alex. Ako din. Nakikita ko siya pero di ko pa siya napapanood. Pero with that clip, I'm sure naman meron tayong mga comments about sa kung paano tinatakal din yung portrayal ng pagiging probinsyana. Ano ba siya? Galing siyang probinsya? Parang sa pagkakalala ko, galing nga siyang probinsya. And then, yun nga, napunta siya sa Maynila. Parang nasa mid, oh. Nasa mid dahil galing probinsya. Pero ba't ganun yung character niya? Parang, porket galing probinsya, lagi siyang parang clueless. Tsaka yung sinabi niya na parang naghahanap siya ng kalahi nga o kaparehas niya. Kaparehas. Grabe yung stereo. Parang kauri, Oo, grabe yung kauri niya. Yun ang problema sa Philippine media. For me perspective ko. Kasi lagi, ang paggawa ng movies, ng mga series, laging from the Manila lens. Manila lens. Actually. Manila lens. Ano ba yung Manila lens? Ano ba yun? Manila lens is the kasi di ba alam naman natin yung mga production houses dito sa Philippines, mostly based sa Manila. And then, syempre, the production houses make films for the people. Pero ang Actually. nagiging demographic nila is the NCR people or kung sino man yung karating probinsya. So wala tayong nagiging perspective of the real provinces outside of Manila, di ba? So kunwari, yun nga katulad nun, yung kauri or kaya yung ganun siya umarte. Feeling ko kasi tingin nila lack of knowledge ng mga taga-probinsya about Maynila. Yun yung feeling ko nakikita ko dun sa portrayal sa mga movies eh. Like, for example, si girl pupunta ng Maynila, di ba? Laging wala siyang alam. Wala siyang alam. Wow, ganito pala. Parang ang atake kasi siguro niya, first time niyang makatapak sa ganitong lugar na hindi siya familiar. So, parang natural na ma-shock ka sa kultura na meron sila. Yung hindi siya pangkaraniwan na na-experience mo sa lugar na pinagkalakihan mo. So, pero siguro naging exaggerated yung portray nung character niya sa sa film na yun. Siguro kaya nila ginawa yun is yung ganong sense is dahil nga it's a comedy film. They played it for the laughs, which is Baga for me, humorous yung yeah, very humorous. Pero for me, it's bad taste to do play for the laughs. Parang minamock din kasi yun. Oo. Pero kasi alam ko yata sa kwento is tagapagmana yata siya nung yaman nung tatay niya. Tas di niya alam. Or di siya aware, or nalaman lang niya nung tumutong siya ng Maynila. Kung nalaman niya. Nalaman Oo. pala niya na tagapagmana siya ng kumpanya, kaya siya pumuntang Maynila. So, syempre, as someone na kahit ako naman kung ilagay mo ako sa ganun, tas pumunta ako ng, ibang lugar. Lalo na pag family mo, oo. di ba? Alam, parang ganito pala dito. Pero hindi ako magugulat na in a way na, in a bad way. Parang mamamangha ako kasi, okay,
okay, ganito pala. Meron pala akong gantong family. Pero not because of money naman. Pero for me, siguro yung culture shock aspect, may experience naman ako doon. Kasi currently, I'm Parang lahat naman tayo dyan. my OJT in QC. So for me, syempre, sanay ako sa, alam mo yun, yung surroundings ko in production dito, Sa- production within Rizal, no? Pero pagdating ko sa QC, very very talaga work is work. Kumbaga Walang serious mode. Parang Serious walang mode. work-life balance. Oo, Work pero lang. hindi. Sa ibang department yun yung nakita ko. Pero in our department, very balanced naman. So kumbaga sa ibang department, hustle talaga. Hustle talaga. Pero sa amin, Work-life balance. biruin mo, katabi ko, like, kukwentuhan, sa kabilang desk, magkukwentuhan. Kumbaga okay naman. Pero nakaka-shock din kahit papano. Kasi may ganun pala yung yung mga work environment na pwedeng matuntungan. Actually. Ayun, so far, grabe naman. Okay naman yung first clip natin. Ngayon, mag-start na tayo sa next clip natin. Oo. Grabe. Wait lang, parang... Actually, alam mo, sobrang niyan, whether we like it or not, sobrang mainstream nung ganong idea na Liz Ken eh. pag may, no, not just Liz Ken, like yung in general, sa lahat ng mga series movies, na kapag mahirap ka, or probinsyana ka, I'm sorry for the word, but like pag probinsyana ka, Laging they would mahirap. think na parang mahirap ka lagi. Kumbaga, like, it always happens like that. And then, kumbaga yung sa pagka-pronounce ni Liza Soberano kanina, yung sa carrots, pero nabigkas niya as carrots. Diba? Tsaka grabe, parang ang OA nung bahay nila Enrique doon. Grabe, parang mansyon na yung atake niya. Pero Super yaman daw niya. parang yung pagka-exaggerate nila ng set design, doon mapapakita yung pagkakaiba ng status ng buhay ni Liza tsaka ni Enrique doon sa series na yun. Kasi si Liza nga, parang farmer lang sila sa Benguet. Hindi lang. Actually, farmer sila sa Benguet. Pero actually, maganda sa Benguet, ha? Ang dami nilang source ng, kuwari, sa gulay, ang mura doon, di ba? Tsaka very respectable yung jobs ng farmer. It's one of the hardest jobs na gagawin. Kung walang farmers, wala tayong Wala yung kakainin, Yes, di I ba? do have to agree with that. Kaya we have to support local farmers. Oo. And then going back dun sa accent, yun nga, kasi nga they want drama, di ba? Oo. They want to have drama on a certain series. So gusto nila, may over-exaggeration yung accent nila. From carrots, magiging carrots, and then lalait-laitin nung pamilya. Which is, for me, totoo naman may accent. Let's say, totoo may accent. Coming from where I am, may accent kami sa Batangas. Pero, di naman yun nilalait dapat. It's not a good thing to do. Kasi yun naman din I think kasi, sobrang nasanay kasi tayo dito sa toxic Filipino mindset na we have to present ourselves perfect. So kapag may one mistake ka, they think that accent is somehow part Ma-matter. of imperfection eh. Yun din. But that doesn't really matter. Na it doesn't matter kung may accent ka or hindi as long as you're, a good person. At saka wino-wonder ko din, bakit siya bumibenta sa masa na parang ganun lagi yung story plot na laging may mahirap, may mayaman, tapos magkakainlaban. So, hindi papabor yung nanay dun sa mahirap. Parang, alam mo yun, at somehow, yun na lang din yung pinapaulit-ulit nilang concept kasi bumibenta siya. Parang gusto din ng ay sige gusto ko yan, mahirap siya, tapos magagalit yun. Actually, sadly, kasi yung ako tsaka yung lola ko, bata pa lang ako and nung panahon na yun, nung bata ako, sobrang fan siya ng mga teleseries na mga martyr. Kasi I think one thing that hooks her sa ganong bagay is of course, nandun yung relatability. Lalo na sa Filipinos, di ba? Laging iniisip na parang most na Filipinos is mahirap. So kumbaga parang nagkakaroon sila ng sense of parang relatability na parang, ay, okay, so nakaka-relate ako dito sa character na to based on the lifestyle. And as well, kaya may mga parang nagkakainlaban, kasi nga, tayong Pilipino, medyo mahilig tayo sa genre na cheesy eh. Cheesy. In terms of like Filipino series and movies eh. So I think dun ko based on my experience, kasi lola ko ang hilig sa ganun talaga. Tsaka we try to romanticize certain situations. Pansin nyo. Like, yun nga, pagiging mahirap, lagi natin showcase na ito yung backstory, ito. Lagi na, ewan ko, ba tayo sa term na Filipino resiliency? Diba? Meron tayong ganun Filipino resiliency. Pero at the same time,
parang ang pangit naman na gamitin siya for TV or series. Oo, Or movie, na- I mean. Tawag dito, na napapanood ng lahat. So tayo, nung bata tayo, syempre lumaki tayo na ganun dapat yung thinking when it comes sa portrayal ng mga ganitong character. So sa atin, nung hindi pa tayo estudyante, hindi pa tayo nagpa-production, akala natin normal siya. Pero ngayon, meron na tayong knowledge about production and sa pag-alam ng mas deep pa na meaning ng character ng isang tao, doon natin napapansin na parang, ay dapat hindi pala to ganito, ganyan. Parang may mas better pa tayong pwedeng gawin na hindi na kailangan gawin yung parang mag-degrade tayo ng tao. Actually, tama ka dyan, Naomi. Alam mo, what if magkaroon muna tayo ng break time muna sa pagkain, di ba? Kain muna. Ang kain muna. Kain. Gusto ko na ng kanin eh. Alam mo, Meron ba tayo? Oh my gosh, meron nga! hala tuyo! Ay, danggit yan, girl. Danggit, tuyo pa rin. Same, na guys. Oo. Uwi mo na yun sa inyo. Ano ba to? Alam mo, usual tong Snack para malalagyan. Hindi, Para hindi. Usual malalagyan. tong inaalmusal sa Gusto mo ba, Migs? Isa Sige mo ba, lang. Migs? Inumin mo yan. Ayan na kalahati na ako. O sige, habang pinaghati-hatian natin to, panoorin natin yung next clip. Next clip na. Para may tayong pag-usapan. Alam mo, isang araw aalis ako sa lugar na to. Pupunta ako sa Maynila. Tapos mag-aasawa ako ng mayaman. Bakit mayaman? Ang ako talaga. Siyempre, para maganda yung buhay ko. Marami akong makeup, masasarap kinakain ko. Sawa na kasi ako sa hirap eh. Alam mo, ako, kahit talbos lang ng kamote pakain mo sa akin, ayos lang. Basta kasama ko sina lolo at lola. Di ba, Rina? Dahil kaibigan kita, pag mayaman ako, gagawin kitang alalay ko. Alalay? Bait mo talaga, Angelica. Actually, parang sa Marimar yata to ni Marian. Marimar nga siya. Nakita ko din, Marimar. Grabe yung pagkakasagot nung Grabe yung... Nilisan tayo ng tambay dito. Hayaan mo na siya. Kaya nga, grabe. Grabe yung pagkakabitaw nung salita kay Marimar ng ganun pa at the young Gagawin age. kitang alalay. Alalay. Gagawin kitang alalay. Parang... Kapatid niya yun, di ba? O friend niya. Alam ko best friend. Oh, pero Parang best friend. ang weird, no? Di ba, dahil pumunta siyang Maynila, di ba? Hindi ko gets na parang bakit may ganong circumstances na kapag nag-Maynila ka, tapos kukunin mo alalay dahil nasa Best probinsya. friend mo pa. Yun nga, dahil nasa probinsya. Kasi yun nga, napapansin ko rin na yung mga probinsyano laging ginagawang Sige lang. alalay, katulong, Oo. boy, di ba? Oo, boy Pag lalaki, tawag. boy, laging driver, laging taga-takbo. Pag babae naman, labandera, yaya. Di ba? Ang pangit lang na hanggang doon na lang ba ang tingin ng mga Pilipino sa mga taga-probinsya? Actually, Di ba? Which is, for me, ang daming opportunity pagdating dito sa Maynila. No? Hindi lang puro jobs like that. oo. Laging meron dapat equal opportunity. Dapat may equal opportunity for everyone, lalo na sa mga taga-probinsya. Dapat kasi walang trabaho na para sa mahirap, trabaho na para sa mayaman, di ba? Ito pala, may kutsara pala dito. Sorry. Mix. Ito na to, Mix. Sige, sa amin. Ako, paborito ko lagi garlic rice. Ako din! Alam ko, luto pa to sa bahay talaga, hindi to basta bili. So, mafe-feel mong very Pinoy. Speaking of province and like breakfast, ano yung parang food na parang popular sa Batangas? Sa Batangas, common siya dito sa Maynila. More on, alam niyo yung yung biko? Sinukmani. Sinukmani. Sinukmani yun? tawag sa Sinukmani? amin, Ano biko yun? dito. Biko. Abiko. Biko. Very popular Okay. siya sa amin. Tsaka, ano bang Kasi lahat naman ng pagkain sa Parang same Batangas lang din. kinakain. Halos same lang dito. Pero may ibang ingredients. Iba lang din yung tawag. Lomi. Uy, Ay, mabait oo, yung lomi tambay. pala. Meron pala yung natin. Lomi, Batangas. Loming Batangas. Pero kami Tsaka sa kaklase goto. galing Pero Lomi. namumula siya, no? Oh, kakain ka rin Kasing ba? ata yan. Nice. Sa inyo ba, sa probinsya nyo, ano yung sikat na food doon? Sa amin, same lang din, mga malagkit na pagkain, mga delicacies, ganun. Tawag din sa amin sinukmani. Tapos, lagi ko siyang nakikita pag may fiesta, lagi nagluluto lola ko. Pero ang hirap niyang lutuin.
Kasi maghahalo ka ng malagkit na kanin, tapos haluin mo siya hanggang sa mag-color brown, yung pag nilagyan mo na ng ano. Tsaka best talaga kapag homemade. Oo, homemade. Kasi ramdam mo yung pagmamahal, yung tamis yung sarap, yung pagkain. Tsaka ang bango ng latik. Actually. Grabe. Mm-mm. Okay, sige. Ngayon, rin naman natin yung ating Pang last na clip. yata. Last na to. Oo. Grabe ang lalim ng usapan dito. Good. So let's start. May the best student win. Ah, sa Haya. Kaya Kaya po sa Kasi para kay Ina. Para sa pamilya ko. Sa kampuan, sa lahat ng taong naniniwala sa akin. may ano siya, no? May sarili siyang... Ano ba si Sahaya? Indigenous, ano siya? Part siya ng indigenous? Yeah, I think so. Okay. Yeah, Badyaw. Badyaw siya. Sa GMA ko siya nakikita, pero ano ko lang yung name niya. Sahaya, ganun siya. Yun yung opening nila. Oo. Which I think represents yung chance nila. Pero, ewan ko, minsan in bad taste din yung representation ng culture and beliefs. Oo, lalo na kung hindi ka nag-research talaga tungkol dun sa ano na yun, culture nila na gano'n. Yun. And, nakita nyo, may subtitles. So, we really don't know. Para sa akin, ito, personal opinion, hindi ko alam kung accurate ba Oo. yung sinasabi, kaya may subtitles na gano'n, or talagang they made up something. Diba? Kasi, that's the reality when you write. You try to be accurate, pero at the same time, kung ayaw mo naman, you try to make up something. Parang kung ano-ano na lang, basta Oo. lang masabi na iba yung lengguwahe. Which diba? is bad taste. Pero kung totoo naman yun, good job sa ano nila, writer nila and Actually. researcher. Pero ba't ganun? Parang, bakit dalawa lang silang pinag-i-exam? Ano yun? Para masubok yung ano? Yung kakayahan. Actually, Oo. hindi ko kasi napanood yan eh. Pero Ako like, din. narinig ko na lang siya kasi yung bida dyan, nakilala ko, or kilala ko na siya, pero I'm mostly known ko siya sa ibang show niya. Ganon. Ayun. Anyways, I think need na natin mag-merienda. Ay, oo, merienda. May merienda pa pala! Merienda pa. Meron pa. Alam mo, kung busog ka na dito, Kasi yung merienda. meron pa tayong dapat kainin. Alam ko, isa to sa mga nagiging merienda natin pag nasa Mga probinsya tayo. inaabangan. Uy! Ang meron tayo ngayon ay suman at kamote Q. Yes. Alam mo na rin, ano to yung nilalako lagi. Oo, pag hapon, Hindi. sa amin, Di ba nga nilalako. sinasabi ko twice a year na ako pumupunta? Saan ba probinsya mo nga ulit? Nabay siya Pampanga, dalawa. Sa amin nilalako to ng hapon, bitcho, maruya, banana Q, kamote Q. Tapos minsan may kasamang lumpiang togi. Oo, may lupiang to, tsaka Turon. 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 Pero ito lagi sa palengke namin binibili. Meron pa nga yung isang type ng suman, yung ano lang, Yung yung may manipis. Tsaka Yung may latte. suman din, kapag kumakain ka, nilalagay yun ng asukal. Oo, Oo. tapos ginagano. Ako, sarap nun. Ito, yung gantong klase may asukal. Yung isa yung manipis, medyo matamis na yun. Oo, gusto bago lang. Pwede tayo kumain. Tignan natin yung suman. Anong di ko gets yun? May ganun ba na mas pag mas maliit, mas matamis? Parang hinahaluan na nila yun ng something eh. Hindi ko lang sure kung Iba yung timpla niya. pero mas matamis siya. Ano, mas Yung mas muscovado? manipis. May muscovado na ba yun? Parang siyang syrup na arnibal. Hindi, Eh. iba pa yun. Yun naman yung ano, parang nakayakap, di ba? Oo. Yung dalawang magkayakap. Lalagyan ng latik. Yun, masarap. Alat, okay. May latik yun. Pero balik tayo kay Sahaya. Oh, Ayun balik na, tayo kay wina-wonder ko kung bakit dalawa lang sila doon. Ano yun? Dahil iniisip ba nila na may anting-anting si Sahaya? Kaya ganun yung treatment nila sa kanya? Or hindi ko kasi napanood yung buong clip. Pero Ako kung din ganun eh. man, parang yung iba kasi, nakikita nila yung mga indigenous people pag may mga anting-anting talaga sila. Parang sinasabi nila na, ano yan, ganito, ganyan. Alam mo yung tinitignan nila as something na, ba't kami ganyan? So, hindi nila alam na part yun ng, ano nila, Beliefs niya. beliefs nila, ganun. Ikaw ba? What's your opinion about it? Makain eh. Makain. Sorry Pero po. ganito, Kung manonood ka ng Philippine media, no? meron. Laging ano, no? Laging ginagamit yung mga albularyo, mga limanting sa horror, sa Oo nga. fantasy. Oo nga, no? Parang pag sinasapian, dali natin yung sa albularyo. Naging albularyo. O kaya Albularyo. parang ano tawag dito? Yung mga anting-anting lalagyan ng anto dito. Laging,
laging nakakabit yung anting-anting at mga albularyo sa bagay na parang laging masama yun. Bad, oo. Pero, kasi ewan ko, misrepresentation pa rin ba yun na ginagamit siya for horror? When in fact, yung mga albularyo, technically, medicinal sila eh. Herbal. Di ba? Herbal. Pero laging ginagamit for horror. Tapos yun nga, pag sinabi mo may sinasapian. O, or laging may- albularyo. Laging inaalbularyo. Baka may opinion yung tambay dito. Huwag na yun, kumakain lang. Okay. Sayang. Pero yun, so far sa lahat ng napanood natin, lahat talaga sila may, kahit hindi man bulgaran, meron silang subtle na pinapakita na pagka-stereotype pagdating sa mga, sa mga probinsyana. As someone na albularyo, para hindi, sa family namin. Okay, sorry po. Ang tawag doon, siya eh, madalas kasi ma-demonize yung spiritual beliefs. That kumbaga lagi siyang sabit na parang dinedemonyo lagi. Yun yung misrepresentation. Tsaka kung Actually, tinignan mo history natin, before we were predominantly Catholic, Ganun yung tayo. Meron tayong ganyan, mga albularyo. Oo. May mga babaylan pala tawag. babayl, yeah. Yun. Tsaka hindi natin mapipilit yung isang tao na baguhin yung beliefs nila pagdating sa mga ganung bagay. So, alam mo yun, parang respeto din kasi. Pero yun nga, sa lahat na napanood natin, ano sa tingin niyo yung pinakang aral na natutunan natin as a comm student? Kung in the future man, kung gagawa tayo ng films, alam niyo yun, ano na yung mga dapat natin hindi gawin? Ay, ako dapat gawin, do your own research before you do something na, whether it's a script, an advertisement, or film, or even like a show, kailangan natin mag-research kasi pag once na nakita yan ng ibang tao, especially if tayong comm students sa Benilde Antipolo, nakita yan ng ibang tao outside from Benilde Antipolo, they might take it offensive, whether it is about gender, family traditions, religion, or anything na mga beliefs. Grabe, kasi kailangan natin sometimes magkaroon tayo ng maging sensitive, and at the same time, kailangan natin maging cautious sa mga bagay na alam natin pwede tayong magkaroon ng problema. Magkaroon ng malaking problema sa social media. Oo, ikaw, Migs. Ganda. Sa akin, ang natutunan natin is, let's not play it for the laughs, for views, for entertainment. Diba? Let's try to respect each other's culture. Kasi that's culture eh. You can't erase that part, no? Like, identity mo yun. Part na yun ng identity mo. So, wag nating gagawin for just the views. Yeah. Ng isang kultura. Yeah. Diba? Kasi ang dami, lalo na social media, ang daming gumagawa niyan. Let's try to respectfully portray it as accurate as possible. Yun lang naman yung sa akin. Ikaw na yun. Actually, nasabi niyo na lahat kasi dito naman sa Benilde ngayon na hindi pa tayo professional at hindi pa tayo lumalabas sa totoong mundo ng production. Ang dami ko Siya nang palabas na-realize na. siya palabas na. Tayo kasi parang every production natin, meron talaga tayong researcher, mapa-film man yan or anything na. Kuwari, pag sa advertising natin, pag gumagawa ba tayo ng ganito, meron ba tayong mababanggang mga tao or meron bang ma-off? Lalo na kung i-upload natin siya kasi syempre sa generation natin ngayon, ano na tayo dapat be mindful and sensitive na tayo sa lahat ng nilalabas. Oh my God, yes. So ayun. Parang ayun siya. Actually, kaya parang kailangan lang talaga, and I love kung ano yung sinabi mo, and at the same time ni Migs. So I think medyo tapos na tayo talaga eh. Kumbaga, fools na lang talaga tayo ngayon. Alam mo, na-enjoy ko yung discussion natin kasi andito tayo sa probinsya. Actually, I mean, just like what you said. Kumbaga itong episode natin, grabe, kumbaga parang ang laki din ng contribution kung nasa saan tayo ngayon. I mean, alam kong papaalis ka na, pero ang dami din mo rin naman natutunan dito sa Benilde Antipolo, whether you admit it or not. Diba? Sobrang dami, like, kasi dito sa Benilde Antipolo, ang dami kong natutunan when it comes to, representing your culture, your identity. Yeah. It's always been that. That's what they've been teaching. And then, syempre, when it comes to production about comms, laging, pinapaalala, ini-engrave sa utak mo yung
rules, yung principles, yung practice ng isang communicator or isang media person. Yes, di ba? Grabe. Thank you so much, Migs. Alam ko, Maraming salamat, Migs. mahuli ka na sa terminal ng bus, pero magpaalam muna tayo sa episode na to. Maraming salamat, Thank you maraming din sa salamat. Salamat, Migs. pagpaunlak sa akin dito. Baka pwede nang umuwi yung manginginom dito. Hayaan mo na yan. Umaga na po. Basta ang alam natin, itong show na to, walang title pero maraming talak. Ito ang Untitled Podcast! Thank you so much, Migs. Yung bus mo, andun na. Alas ka na. Ingat ka ha, ingat, ingat. Isama mo na to. Doon ka na. Sumama ka na doon. Doon ka na. Doon ka na. Hayaan mo na yun. Matulog na dito. Te, ubusin mo na. Ma, Magugas na ako. May ikaw na Magugas magugas. na ako ng plato.